Isang dekada na po ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Desisyong hindi man kinikilala ng China ay legal naman sa mata ng mga kaalyado ng Pilipinas. At para po ipagdiwang yan ngayong araw, sabay-sabay na nagpatunog ng sirena ang mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang koro sa karagatan ng Pilipinas ang daan-daang barkong sabay-sabay nagpatunog ng sirena. Paggunita yan sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na nagpawalang bisa sa 9-line ng China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear, is upholding the maritime law. Nakiisa riyan ng Philippine Navy. Sa Subic, kasama ng Philippine Navy ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mga cargo vessel pati ang US Navy. May 6 na tugboats din na gumawa ng water salute, isang gesture na malalim na respeto at selebrasyon, maging ang ilang barko sa Cebu at Davao City. Sa Palawan, nagkaroon ng parada kung saan tampok sa mga float ang samot-saring yamang dagat ng Pilipinas. Sa Quezon City, bida ang mangingisdang Pilipino sa kauna-unahang West Philippine Sea Fisherfolk Monument. Hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nakiisa sa National Peace Walk na taas na upang winagayway ang watawat ng Pilipinas. We walk together, but sometimes the simplest acts carry the strongest messages. Thousands of footsteps, one direction, one purpose. Sa Parañaque, nagdaos ng misa sa puntod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng Aquino administration, inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. We need to be firm about yung position natin, pero hindi yan mangyayari kung paiba-iba yung nagiging polisiya ng gobyerno. Hindi tayo dapat bumalik sa panahon na pinagdududahan natin yung sarili nating karapatan. I would say from where we started sa 10 years ago na talagang puro accommodation na lang at iniisahan tayo palagi. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. At habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Nag-ugat ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa standoff ng mga barko ng dalawang bansa sa Panatag o Scarborough Shoal noong 2012. Nang mag-inspeksyon kasi ang Philippine Navy sa Chinese fishing vessel noong April 10, 2012, natagpuan ang mga koral, pating at taklobong na iligal na hinangon ng mga mangingisdang Chino. Pero bago pa maaresto, nang himasok ang mga barko ng Chinese Maritime Surveillance at kalaunan ay nagkaroon ng 2 buwang standoff. Mula noon, pinanatili na ng China ang presensya nila sa pinag-aagawang teritoryo. Base sa 501-page ruling ng Permanent Court of Arbitration, invalid ang historical rights ng China sa kanilang 9-line. Idineklara rin ang Panatag o Scarborough Shoal bilang common fishing ground. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Sinita rin ng korte ang China sa pagharang nito sa mga Pilipino na mangisda sa bahura. Ang desisyong yan, suportado ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mga bansa ang pagtaguyod sa freedom of navigation and overflight at iba pang nakasaad sa UNCLOS. Ang Chinese Embassy, naninindigang invalid ang arbitral ruling at dapat idaan sa bilateral negotiation ang pag-ayos sa mga gusot ng dalawang bansa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Mismong mga taga-Batanes pumalag sa pahayag ng Chinese scholars na sa tingin nila, karugtong o extension ng Taiwan ang Batanes. Git po ng Batanes LGU, kailangan linawin ng gobyerno ng China ang issue. At ang pananahimik ng Chinese Embassy, kaugnay niyan, ikinababahala na isang maritime expert. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig,
Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng Pilipinas at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Malapit din ito sa Taiwan na may mga tribong nahahawigang kultura sa ating mga katutubong Ivatan. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholar na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ang Batanes, kaya naman bahagi rin ito ng China. Hindi yan ipinagkibit-balikat ng mga taga-Batanes. Nababahala din ako sa ganitong maling narrative. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosuhin na i-claim ang Batanes na parte ng China through Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan na or hindi i-accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yung. Nanindigan din si Batanes Governor June Aguto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to even think about Chinese claiming Batanes as part of Taiwan or even part of China. This is well established by the Philippine archipelago, and by history that Batanes is always and will always be part of the Philippines. Pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na SeaLight ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. The silence coming from the Chinese Embassy in Manila following this news has been remarkable. They are in a spot where if they affirm the finding, obviously, first of all, that obviously this is extremely unpopular in the Philippines. This puts them in a difficult position. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag na ito ng mga Chinese scholar. In a closed society like China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be. We still have to take all these threats seriously. Noong Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya ang farm na dinonate ng Chinese Embassy. Tanong tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga ba ang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya ay balak angkinin ng China? The reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung female operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. Wala pang pahayag ang embahada ng China hinggil sa issue. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin po na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibo Teodoro sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea na patuloy pong inaangkin ng China. Nakatutok si Rafi Tima. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China, marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga taga-Pag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayo ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling.
Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.